Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, shout out muna tayo. Refresh ko lang to, no? Yung comment dun sa video kagabi regarding kay Sir Ponggoy. Ano natin, basahin natin yung mga comment. Naglo-load lang tagal eh. Ito, shout out Sir Gray Lives Matter. Ganyan ba lagi video niyan? Lagi may kakaiba. Hindi naman, dati reaction video to eh. Yung katulad nung sa kapatid niya, si Boss Rino. Reaction video to dati. Then nag-ghost hunting na rin, then suddenly naging controversial dahil dito sa ginawa niya. 'Di ba? Sabi ng Ma'am Imelda Basquines, simple because lang po 'yan kapag may mali itinatama. Saka hindi dapat i-tolerate ang mali. Ano ba man? Ano ba 'yan patanda paurong? Saka parang bata tinuturuan ng tama para patumanda alam ang tama at mali. Ayusin nyo kasi maraming nanonood na bata i-explain kung peke para hindi nadadamay ang legit understood mga men. Yun naman talaga yung purpose. 'Di ba? Now, yung paggawa ng ganyan marami namang gumagawa ng peke talaga. Kaya lang mas maganda sana sasabihin nyo kung ano yung purpose nyo sa ginagawa nyo. Sabihin nyo kung ano yung purpose. May intindihan naman yun eh. Kung gusto nyo magpasaya ng tao, para lang ma-isolate kayo dun sa mga talagang nagsiseryoso. Katulad niyan, yung ginawa mo na yan, hindi mo naman sinabi kung peke ba yan o hindi. Palagi kang pa-safe. Sinasabi mo na baka may nag-trip lang sa akin. Paano yung mga susunod na iisipin na rin ng tao doon na may nag-trip din sa kanila, yung mga kalabog-kalabog nila. 'Di ba? Yun lang. Bahala kayo niyan, pagpatuloy nyo yan. Pagpapatuloy ko din yung ginagawa ko. Sabi gano'n ni Ma'am Always Lay, si Ma'am Jessica, haha. Siya ba yung nagpatay ng wifi na nagalit ang kapitbahay dun sa nagtaob ng motor dun sa 2 p.m. upload mo, sir? Hindi naman. Medyo malayo yun. Sabi gano'n ni Dodong Wapiri. Hello, boss mo pa shoutout. Shoutout! Shoutout. Sabi ganun ni Wishart Star, ito po yung iimbestigahan yung lugar kung saan nakuhanan yung video. O sige mamaya. Tingnan natin. Sabi gano'n ni Ma'am Wishart Star, timestamp 3022. Jessica, naalala ko po tuloy yung episode ni KMGS na kuha di umano video ng duwende sa Kisame. Sige, ano natin, no? Sabi gano'n ni Kyr Derf Vlogs, sir, anong brand ng mic mo? Fee-Fine po. Ayun Fee-Fine. Nakalimutan ko na kung anong model nito. Ayan Fee-Fine. Fee-Fine. Sabi ni Ma'am Erlinda Balatukan, good morning, Boss B. Walang naniniwala sa ghost hunter kaya sinusopla ni B ang mali. Kaya tama lang ginagawa ni B. Salamat, ma'am. Sabi gano'n ni Lucky J. Ponce, baba naman ang tinakloban mo, bungo. Anong connect nun? Anong connect nun? 'Di ba? Doon tayo sa video mga men, 'di ba? Sabi gano'n ni Work from Outer Space, si Ponggoy parang cheap knock-off lang ni Boss Rino, lol. Pati style ginagaya. Sabi ni ni Ma'am Nanette Buebos, imposibleng hindi niya nakita yon. Alam niya yon. Di lang niya maamin na gawa-gawa lang yon. May kasama yan nang pumunta doon sigurado. Sigurado po talaga may kasama siya doon. Sabi ni Michael, boss, kailan ka pupunta niya? Parang sinabi mo na pupunta ka dyan para malaman natin eh. Ba't parang mas... Nawala tuloy. Ba't parang mas okay pa yung na-excite, haha, kasi gusto ko talagang malaman yung totoo eh.
At kahit na nanonood lang ako sa'yo, para sa akin, mas maganda talaga yung malalaman mo yung totoo kesa sa mga nag-e-explore na ganyan, di makatotohanan. Talagang halatang halata. Tapos ewan ko ba sa mga haters mo kung bakit hindi sila naniniwala sa'yo kahit paliwanag na pinaulit-ulit mo yung video. Sana ma-shoutout sunod. Hello, Sir, Sir Michael. Hindi kasi ganito, yung mga fans kasi nito, automatic na sa fans yan, ay pagtatanggol talaga nila yung idol nila. Kahit saan naman tayo mapunta. Kung hanggat maaari, ayaw nila talagang maano yung idol nila, may masasabi do sa idol nila. Ayaw nila hanggat maaari. Understood naman na yon. Kaya lang sana yung irerebat sa akin ay may kinalaman sa argumento. 'Di ba? Mga siguro pupunta ako niyan baka next week. Depende depende sa kasi may schedule kaming hindi natuloy eh. Kung saan man 'yun. Baka next week siguro. Sabing gano'n ni Ma'am Leiko about sa shadow niya, I think yun sa dalawa yung ilaw kaya na doble yung shadow. May ilaw kasi yung cam niya. Tapos may ilaw pa siya ilaw. If magkaiba position ng ilaw, magkaiba din direction ng shadow. Wag mo ako. Ay, na-shout out na kita. Pero pwede. Kaya lang, hindi naman niya ginalaw yung ilaw nung time na yun eh. So, ang theory ko, puntahan natin yung shadow na yun doon sa video ni Sir Ponggoy. I-review lang natin. Ponggoy. I-review natin yung shadow na tinutukoy na yun. Kasi banda dito yun eh. Tinuro niya yun. Pwede, dalawang light source, kaya lang hindi niya ginagalaw yung yung light eh. Saan ba banda yun? Naman ako. So ayan na nga, nakabukas na ang ghost tube natin. Tapos kumakain ako ng prutas kasi medyo nagugutom na ako. Meron lang ako ipinagtaka dito. So nakikita Mamaya, itatalakay din natin yung nalaglag na yan. May suggestion or may sinabi si Sir Aaron eh. Ako po, nagkakamot. Hindi. Baka yung gamot, pangkamot. Kayo po, anong ginagamit nyo? ako kasi Diba? gamit. Kausap ko, anong ginagamit niya pag nangangati siya? Ikaw. Kanina. Bago yun sa may gumulong. Hindi ko naman po pinaalis. Dito, subukan natin bigyan ng kahulugan yung sinasabi ni Ghost Tube. Kasi base sa mga napanood ko, ay tungkol sa tikbalang yung nandito. Dito. Ano ba to? Kayat-kayat. Umalis. Pwede na po ba pag nagdasal? Operasi. Ito ang opera. May sinasabi siya dito shadow, di ba? Babalik ako dito, magsasama ako ng Nahanap ko yun. Nakakita mo yun. Di ba? May shadow na nakita. Sabi ni Ma'am, ang sabi ni Ma'am dito, about sa shadow niya, I think dahil yun sa dalawang ilaw yun. Kaya sa dalawa yun ilaw niya. Kaya nadoble yung shadow. May ilaw kasi yung cam niya. Tapos may isa pa siya ilaw. If magkaibang posisyon ng ilaw, magkaiba ang direction ng shadow. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Ma'am. Pag dalawang ilaw, magkaiba. Kaya lang dito kasi Ma'am, hindi niya ginagalaw yung ilaw niya eh. Nung unang galaw niya, Babalik ako dito, magsasama ako ng Nakakita mo yun. 'di ba? May shadow, no? Merong lumabas na anino dito sa gilid ko. Alam mo, iniisip ko kung paano nangyari to eh. Wala namang insekto. Wala namang lumilipad. Okay. May tumabi sa akin. Balang kaya yan? Holy shit! Tama ko ng patama. Ano mo multo? Bote. Tama. Tumunog po yung bote kanina kayo. Nung hindi niya naman ginagalaw yung light source eh, nawala na yung shadow. Ang theory ko dyan kasi,
shadow yun ng kasama niya na gagalaw ng bote. Kasi kung dalawang light source yan, same, ano pa rin yun, gagalaw pa rin yung shadow na yun. Eh, hindi na gumagalaw yung shadow eh. So, yung nakita nating shadow na yun, shadow yun ng kasamahan niya na gagalaw ng bote. Kung paano nangyari to eh. Wala namang Ayan o, di ba? Gumalaw yung shadow. wala namang lumilipad. Ano yan? May tumabi sa akin? Balang kaya yan? Holy shit! Anak lang patama. Tama, gumanon uli siya, wala na yung shadow. Ibang tao yun. Yun yung gagalaw ng bote. Dahil any moment, after niyan, Ano yan? biglang gagalaw na yung bote talaga dyan. Tagumpay. Pakinggan mo. Pakinggan ko. Tamo ha? Ano pong pakikinggan ko? Tamo, may shadow na naman uli sa taas. Nakita mo? Kasi andyan na yung gagalaw ng bote. Pakinggan ko. Oh, may shadow na naman. Pero feeling ko kamay niya na yun eh. Kamay niya na yun. Positive Moaco. Uy. Ano yun? Di ba? May gumalaw agad yung bote. Kasama niya yon siguro. Well, kung hindi niya kasama yon, baka tikbalang na yun. Baka tikbalang nga yung gumalaw na. Yung shadow na yun, baka tikbalang na yun. Kung hindi niya kasamahan. Kasi nandun yung shadow na yun the moment na gagalaw na yung bote eh. Anyway, forward tayo, no? Sabing gano'n ni Ma'am Linsudo, Diyos mo, pulgoso, yung boses katunog na katunog nung mukhang pera tapos nang bablak pa. Issue. Sabi ni Innocent Zero, YouTuber ka ba? Hindi, oy, haha, pabida, pwede pa. Ano yun? Pag gagawa kayo ng argumento, wag ganito kababaw. Fun na fun ito ni Ponggoy eh. Sabi gano'n ni Sir Lawrence Martin. Hello. Hi po. Sabi ni Ramrod Dangka, tang naka kalbong peke, ina mo. Napakagagong kalbong to, pa-check up ka na kalbong. Ay, nako. Hello, Sir Ramrod Dangka. Sabing gano'n ni Gaming Club. Hello Gaming Club. Baka kamukha kaboses at kakalbo siya ni Boss Reno. Kapatid po kasi. Sabi ni Jenny Lynn Montales, kapatid. Sabing gano'n ni Anywhere TV, buto yung nahulog, tumama sa tiyan niya, kaya tumalbog. Nagkaroon lang ng ilusyon kasi itim ang suot niya, kaya parang lumihis siya sa ere. Tingnan nga natin, kasi for me hindi mukhang buto eh. I-replay natin yung sinabi ni Sir Anywhere, no? Anywhere TV. Sir Anywhere, kailan ka mag-upload ng bagong video mo? Na nga, nakabukas na ang ghost tube natin. Tapos kumakain ako ng prutas kasi medyo nagugutom na ako. Meron lang ako ipinagtaka dito. So nakikita So, yun nalaglag. nyo naman, kumakain ako ng kayat-kaya. Pero kung mapapansin nyo, may nalaglag. Diba dapat ang laglag yun sa diretso lang? Bakit lumiko? Tsaka kung buto yan, bakit parang nung bumagsak ang lakas? Oo nga. Oo. Very good. Kita nyo? Hindi, nung una, hindi siya, ang feeling ko kasi doon sa nalaglag, alam mo yung parang himulmul nung kiyat-kiyat. Yung parang himulmul, di ba, sa orange. Pag ka, may parang puti na himulmul, yun ang nalaglag na inano ng hangin. Pero tama si Anywhere TV. Oo, tama ka nga. Kain ako ng kayat-kaya. Pero kung mapapansin nyo, may nalaglag. Diba dapat Nag-bounce sa tiyan niya. nalaglag yun sa diretso lang? Bakit lumiko? Tsaka kung buto yan, bakit parang nung bumagsak ang lakas? Nag-bounce sa tiyan niya, nalaglag sa tiyan niya. Bumagsak ang Kasi nilapit niya sa bibig niya eh. Very good, Sir, Sir Anywhere. lakas. You know, toink. Tumama sa tiyan niya, then nag-bounce. Nakaitim lang siya, kaya i-update ko si Sir Aaron nga. Oo, tama. Nag-bounce nga sa tiyan. Ni-review ko now.
Next, sabing ganon ni Gigi, Kuya Bong, ask ko lang, meron bang maskara na kamay o daliri? Kasi napansin ko, kapag zinuzoom mo yung kamay, mahahaba yung daliri, kaya iniisip ko kung multo talaga. Kasi kung fake, sana paki-explain ni Sir Ponggoy. Ako nalilito kung totoo ba yan o creepy. Sa ano po yon? Sa lens yun ng camera. Kung balikan nga natin. Sa lens ng camera, pagka kasi ang camera mo, ganyan. Minsan nga, feeling mo parang curve yung pader eh. Ayan oh, parang curve yung pader eh. Lens ng camera yon. Kung makikita mo na parang mahaba yung kamay, tingnan nga natin ano. Dito pa nga lang yung nagbabad siya ng camera dyan, giveaway na ito eh. Na ito ay peke. Kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay sa kanila to. Hindi naman mahaba. Naman, yung- marami kong kasamang kulang sa gamot. Kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay. Kaya napapansin mo ito, paano ito? Likurin ba yung pader? May distortion kasi eh. Tapos yung bintana sobrang taba, di ba? Papaganyan yung bintana. Pero pagka nasa ibang anggulo ka na, maliit na agad uli yung bintana. Sa lens ito ng camera, fish eye effect ang tawag dyan. Kaya kung titingnan mo, yung kamay, no? Saan ba yung kamay? Dito ba? May time na magmumukha talaga siyang mahaba. Nakita akong bote ng beer, mga maliliit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, ang laki ng tubo. Ang galing oh. Ako gusto ko yung ganito, yung may bar. Oo, kasi Dito nga tiningnan niya na yung ano eh. Chinek niya na kung wala na yung laruan eh. Napatigil ako nalilipat kasi eh. parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro nalaglag na lang. kasi kusina, tapos dito lalagyan yung pagkain. Ano, effect niya lang yon yung ito ay kusina. Gusto niya lang talagang makita na nawala yung bola doon. Palusot niya na lang yung ito yung kusina, tapos dito ilagay. Wala yun, man. So simple lang yung bahay, liit lang, parang lang siyang bachelor's house. Dito bigla may kumuha ng atensyon ko. 'Di ba? Normal 'yan, yung kamay na 'yan, normal 'yan. Hindi naman mahaba 'yan eh. Sometimes kasi pagka natatamaan niya Meron ng ako nakita sa yung normal naman eh. Hindi naman siya nakitang bote ng gamot. Alam niyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot, kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay sa kanila to. Siguro galing to dun sa mga dating nakatira dito. Usually yung mga yung kung napapansin mo medyo mahaba sa ano yung sa lens ng camera 'yon. Next video. Sabi ni Sir Momong, pare-pareho lang mga fake ghost hunters. Dahil bawat may makita sa paligid nila na nakakatawag pansin, ibibigyan na kaagad ng paranormal o may kababalaghan na agad. Hindi to be fair naman sa pag-ghost hunting, to be fair naman, pag nandyan ka kasi sa lugar talaga, magiging bias ka sa sarili mong video. Kaya nga di ba may disclaimer ako, every time na starting nung January, nung pag magpa-publish ako ng video, palagi kong nilalagay sa disclaimer na may personal bias. Kasi pag nandun ka sa lugar talaga, mapapansin mo yon na every time na may kakaluskos, iisipin mo talaga multo kasi yun ang hinahanap mo. Kaya lang, pag ni-review mo na yung evidence, iklaro mo sa voice-over na hindi talaga yun multo. Or kahit mismo nandun, marirealize mo din eh. Yung reaction mo dun una na, ay, multo ba yun? Tapos later on, mai-explain mo na hindi multo yun. Kasi may personal bias talaga pag nandun ka eh. Kaya nga, yung sinasabi nila na pumunta ka dun para malaman mo, hindi eh. Hindi siya talaga effective eh. Kasi pag mag-o-audit ka, kailangan ibang tao talaga mag-o-audit sa video mo. Kasi bias ka dun sa nakuhanan mo ng video eh. Hindi talaga applicable kahit kailan yung pumunta ka doon para malaman mo. Hindi yun. Hindi siya effective kahit kailan. Sabi ni Eds Chu, Boss B, nag-comment ako sa video ni Ponggoy tungkol doon sa taas ng kisame na sinasabing baka duwende. Ang pagkakaalam ko po doon,
Yun po ay yung kadalasang nakikita sa kisame ng mga sinaunang bahay na pinapaggapangan ng electrical wiring. Kasi po yung lumang bahay namin noon, marami din pong puti na siyang pinagkakapitan ng wiring na nakalinya sa bahay. Malalaman natin pag nakapunta ako dun. Kasi meron akong selfie stick na mahaba eh. Titingnan natin yung duwende na yun. Sabi ni Boss Mando, hello sir, peke. Sinabi na lang na prank kasi nahuli. Sabi ni Ma'am Mary Rose de la Cruz, Mary Rose de la Cruz siguro, yung body language, gesture, the way he speak, pati yung mata halatang nagsisinungaling na eh. Haha. Sir Martsan, hello. Sabi ni Jacob, nakakapagtaka po kung di niya nakita yung kamay, puwera na lang kung sasadyain niya na ditingnan at sabihin. Sabi ni Ma'am Imelda Suganov, ay naku Ponggoy, wala ka rin pinagkaiba sa kapatid mo, peke din. Sabi ni Alejandro Rojas, wala nang bisa yan sa mga fake. Alam na nilang galawan sa SOCMED. Kahit sagasaan na nila yung mga legit, tumaas lang ang subs at views nila. Alam na nila kasi na may magpapa-reaction yan sa'yo. Kung si Third Eye lang nagpatuloy tapos magpapaka-toxic sa SOCMED, taas siguro ng subs nung tulad ng mga fake. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Pinaniwalaan ko lang sila I.M. Reverie, Shaman Tope, Sir Ed, Just Clint at Zarkaro. Totoo naman to, kaya lang ang ginagawa ko ay hindi naman para doon sa doon sa Ghost Hunter, para doon ito sa mga manonood. May ma-convince lang ako na isang kaluluwa, kahit isang tao man lang, doon sa reaction video na ginawa ko, okay na sa akin yon. At least hindi siya naloko. hindi na importante kung kasi na yan paninindigan na talaga niyan eh. Kasi kapag ka umamin ka, parang tinapos mo na rin ang sarili mong karir. Pag umamin ka sa na yan, understandable na yan na hindi yan aamin. Sabi gano'n ni Jojo Limor, good evening po. Sir Neil Lester, hello. Sabing gano'n ni UG Kalma, sariling multo. Sabing gano'n ni Innocent Zero, wala akong pakialam sa mga opinion mo. Kahit may pinag-aralan ka pa. Actually, hindi naman opinion ang sinasabi ko, facts 'yon. Magkaiba po kasi ang opinion sa facts. 'Di ba? Pag sinabi kong peke naman talaga, hindi opinion 'yon. 'Di ba? Yung matibay na proof na yung yung laruan lilipat doon na magte-teleport. Naiintindihan ko kung multo 'yon na tinulak 'yon or binato, pwede pa eh. Pero yung from dito, halimbawa itong sombrero ko nandito bigla magte-teleport sa shelves. Okay lang kung lumipad ito lumipad na ganoon or pero yung magte-teleport, yun ang pinakamatibay na ebidensya na yun ay peke. Bungo, wala akong pake sa opinion mo, ganyan ba gawain mo, magpapansin para mga umangat sa YT porket wala masyado nanonood sa'yo. Buti nga pinansin mo ko eh. Hindi ka naman kasi lahat ng ginagawa mo dito sa YouTube, tama ka, aminin mo. Pag may nagkakamali talaga ako. 'Di ba? Hindi naman ako perpekto eh. Actually, kung paperpektuhan din lang ang laban, baka mas marami pa akong kasalanan dyan sa idol mo eh. Sa buong buhay ko. Hindi pa perfectuhan. Ang pinag-uusapan natin dito yung video. 'Di ba? Yung video ang pinag-uusapan natin. Minsan kasi nasasama mo dito sa content mo, men. Pa-content lang po. Pag may pagkakamali ka, pero wag mo ipakita. Yung pagkakamali ko, magiging self-serving ako pagka ako yung magdi-discuss. Ibang tao yung mag-discuss nun. Diba? Malamang sarili ko yun. I-justify ko yung ginawa ko. Diba? Ang problema kasi, hindi mo iniintindihan, ang problema dito ay video, hindi naman yung tao. Tagalog ba ang opinion? Supporters din ako ni Bungo, pero hindi kita supporter. Puro kontra nga ang ginagawa mo. Sinungaling talaga tong taong to eh.
Supporter din ako ni mo, pero di ba pwede supporters din ako ng dinidebunk niya? YouTube channel, apektado ako. Pero ba't apektado din naman to pag binash? Malamang, sinabi mo sa akin niya, sasagutin ko yan eh. Hindi mo naman ako katulad na nagdedeklara na walang pakialam, pero nagko-comment ka. Malamang nandito ka sa channel ko, alam nga hindi kita sagutin, ano ba? Hindi porket idol pag mali ang ginawa, baliwala na lang kasi idol natin. So pag sinabi ng idol ko na 1 plus 1 equals 1, hahayaan mo na lang ba 1 ang sagot niya kasi idol ko yun bawal pakialaman. You get my point? Supporter ka pala both side, pero one-sided ang argument. Correct! Di ba? Ang dami mo ang pinagsasabi sa akin. Hindi lang naman yan. Supporter. Okay lang na, at least nandyan ka. Diba? Hello, Ma'am Kopi ko. Ma'am Maricel Mendoza. Sabi ganun, okay na sana kila Kuya Red. Pero dito sa content mo, nagsisimula pa lang yan, kapatid ni Boss Rino. Matagal na yan. Ano nagsisimula pa lang? Tanga pala to eh. Mas nauna sa akin yan. Sa Ghost Hunting community, matagal na yan si Ponggoy. Pinagsasabi mo nagsisimula pa lang. 'Di ba? Sana kayo may makita ka lang mali dito, i-judge mo agad. Wala namang pakiyan si Ponggoy, promise, di ka papansinin yan. Okay lang pa hindi niya pansinin, at least ikaw napansin mo ako. Kapag kulang lang sa pansin. Judge, pinagsasabi mo, yun nga ang sabi kasi tinatanong ni Boss Ponggoy doon sa video niya, anong sa tingin nyo? Di sasabihin ko kung ano sa tingin niya. Kung ano sa tingin ko. Paul, para maniwala ako sa video na yan, syempre hindi. Pero hindi sapat yan para tawagin mong bobo ang talino mo. Bobo naman talaga Sa tingin mo, lalo na ikaw, bobo ka. Pagtatanggol mo manluloko, bobo talaga yon. Hindi ko kailangan maging matalino para masabi kong bobo ang isang tao. Debunk video, tanggap ko yan kasi fake yan, pero tawagin mong bobo yung... Bobo naman talaga! Kailan pa naging matalinong bobo ang kailan pa naging matalino ang sumusuporta sa manluloko? Katalinuhan ba yon? Mga sumusuportahan mo ang mali, katalinuhan ba yon? Yun lang naman nasasagutin mo Kung katalinuhan para sa'yo yun, di good for you. Tsaka yung wag nyo sasabihin na i-judge. Tinanong niya kasi sa video niya, ano sa tingin nyo? Di sasabihin ko yung tingin ko. Sabi gano'n ni Ma'am Maida Kayo, sabi ko na nga ba scripted yung video ni Ponggoy. Nung una ako palang napanood yung video niya, feeling ko sinadya niya talaga ilagay yung bote ng gamot sa bintana. Tayong-tayo na ayos ang pagkakalapag. Hello, Ma'am Kopi ko. Na-shoutout na kita, bawiin ko yung isang shoutout. Sabi ni Ma'am Mario Bonina, nung nag-uuling ako noon, magdamag ako sa bundok, flashlight lang gamit. Wala naman akong na-enkwentro na ganyan. Tikba-tikba lang. Kaya nga, pag nagkwento ka sa mga madalas sa gubat tungkol sa ganyan, tatawanan ka lang. Kasi nga isip ko, mas madalas kapag laki ka Maynila, tapos napauwi ka ng probinsya, feeling mo talaga creepy, pero kung doon ka lumaki, baliwala na lang sa'yo. Sabi gano'n ni Sir Jonathan Eugenio, ang parang napansin ko, bago siya dumating sa may pagaspas kuno ng dahon, yung sinasabi niyang ayaw mamatay, blinking yung ilaw niya, napunta sa blinking mode. Kapipindot niya, which is signal para pagkalawin yung halaman na sinasabi niya, kasama na yung naka-frame siya. Sabi ni Sir John, o nga baka signal yun. Hello, Sir Romel Arellano, Sir El Jaco. Yun lang naman Ngayon, ang tanong ay, ang pinag-usap, peke ba yung video? Peke.
Now, ang susuporta ba dun ay bobo? Oo, bobo. Ba't mo susuportahan ng ang manluloko? 'Di ba? Hindi ka bobo kapag ka hindi mo pwede mo naman siya suportahan sa ibang bagay eh. Pero yung susuporta dun sa panluloko niya, bobo talaga 'yon. Kahit saan tayo makapunta. 'Di ba? Sir Dico Ablola. Hello. Ito wait lang wait. Yung pagkakamali sa video, walang problema yon. Lahat tayo nagkakamali. Ibang-iba naman kasi yung pagkakamali sa sinasadya mo. For example, ganito, no? Nagvi-video ako. May nakita akong pugot na ulo. Dito sa video ko may nakita akong pugot na ulo. Ito, pugot na ulo. Diba? Nakita ko pugot na ulo. May na-capture akong pugot na ulo. Now, sasabihin nyo, hindi naman pugot na ulo. Laruan lang yan. Yung nakita mo. Tapos in-inspection, ay laruan nga pala. Hindi ko naman kasi intention na na itanim ito dito. Ibang example na lang para Let's say halimbawa, nagvi-video ako, may na-capture ako na puting kumot na nakasampay. Mabilisan eh. Sinabi kong ganon, parang yata to, white lady yata ito nakunan ko 'Di ba? White lady yata ito nakunan ko Sinabi ko sa inyo, no? Guys, parang may white lady ako nakunan. Mabilisan yung ng video eh. Ngayon, may nag-correct sa inyo, hindi white lady ang bungo kasi nadaanan mo kanina yan, nakasampay yan na, na kumot. Tapos ni-review natin, oo nga, ito yung kumot na nakasampay na nadaanan ko kanina. Now, manluloko ba ako noon? Hindi naman ako manluloko noon. Nagkamali lang talaga ako. Hindi ko naman sinadya na ilagay yung kumot na yon para palitawin sa inyo na yun ay white lady. Hindi naman ako nagpa-costume ng tao para videohan ko, para sabihin sa inyo na white lady. Magkaiba yung sinadya sa talaga nagkamali. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Forgivable naman yun pag nagkamali. Pero yung sasadyain mo, na palalabasin mo na may multo kahit wala naman, na ikaw rin yung nagplanta ng multo mo, panluloko yun. Hello, Wish Heartstar, hello. Hello, Ma'am Maricel Mendoza. Sabi ko na, Boss Bungo TV yan daw, buntis ni Donsky kinain ng aswang. Ang kulit nga nung video niya no. Sige nga, tingnan nga natin kung makakokomentan ko yan mamayang gabi. Sabi gano'n ni Kim Delaney Julian. Baka sa Lunes na lang ito, sir, yung kay Donsky. Hello, Sir Neil Lester. Nanay Riza ng Korea, hello. UPS, hello. Sir Braille Joban Gamyaw. Ma'am Erlin daw Balatukan. Ken Scott, hello. Junie Niebla from Masapang, Victoria, Laguna. Hello, sir. So mamayang gabi proceed tayo sa main content. Alas 10. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye.